Susuno, 导是嗨. Ang galing talaga ni Kapitan Reyes. Walang kulang sa bayad. Oo nga, siguro may makakain sa kapitan. Kalma lang. May party kayong lahat. Susuno, Antonio Cruz. Kapitan, bakit? Tony, wala kayo sa listahan. May issue sa boundary ng lupa, kaya tinanggal na. Ano? Kapitan, noon, sa pagsukat ng lupa, ikaw mismo ang nangguna. Malinaw ang boundary. Naggiganti ka lang. Dahil lang noon, tutol ako sa pagkuha mo ng lupa namin. Lolo, pwede kang kumain ng kahit ano, pero huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nangahapi kayo! Isusumbo ko kayo sa munisipyo! Ano gagawin nyo? Ay, nandito na ang college student. Ilang taon ka lang nag-aaral, ang sungit mo na. Wala ka ng respeto sa kapitan. Anong silbi na pag-aaral? Puro kayo mahirap. Tony, huwag nang magmatigas. Wala kang panama. Kung galitin mo ang kapitan, paano ka nare-respetuhin? Huwag nang magharap ng gulo. Bata, huwag masyado mainit. Mag-sorry ka sa tito mo. Tapos ng issue. Huwag nang palalayan. Kayong lahat, nagsisinungaling kayo! Ngayon, pinakaitan nyo kami ng bayad at pinagtawanan pa kami. Tatandaan ko to, ang tawa nyo ngayon, sisirain nyo balang araw. Ang utang nyo, kasama ang interes, babawiin ko. Sobra na! Ang sama nila! Pa, wag na po. Si Antonio Cruz, dinagloko at dinangapi ng tao. Di ba ako ang unang tumutulong sa inyo? Tapos ngayon, magkakampi sila para apihin tayo. Dapat ba na ang mga mababait ay apihin lang? Aba, akala ko kung sino. Yung matapat na pangarap lang pala magyaman. Lipad na ang 500,000 pesos na bayad. Sabi ko na nga ba, di kayo swerte. Pinilit niyo pang ipahiya sarili niyo. Tony, tignan mo si Mon, 25 na. Wala yung 500,000. Sinong babae ang papakasal sa kanya? Ganito na lang, ipamigay nyo na lang sa amin ang lumang lupa nyo. Oo nga, para pag nag-utom kayo, may bigay pa kami sa inyo. Kahit humaba ng damo ang lupa namin, huwag niyong gumalaki. Kaya kalimutan niyo na yan. Sinong pinatarayan ng batang to? Nag-aral lang ng konti, nakalimutan na kung sino siya. Ha! Dahil gusto yun ng gulo, hintayin nyo ang sasapitin nyo. Pa, huwag na mag-alala. May paraan ako sa pera. Ramon, huwag kang gagawa ng kalukuhan. Kahit mahirap tayo, bawal tayo magpakulong. Huwag mag-alala, hindi lang ako kikita. Kikita pa ako ng marangal. Kikita ako ng 10 o 100 beses, higit sa 500,000 na yon. At ipapaluhod at iiyak ko si Don Reyes at ang mga kasama niya sa atin. Iyo, ang tagal mo na nakatingin. May nakita ka bang paraan? Kabayan, gusto ko lang kumpirmahin. Pagtapos ng bagong highway na to, magiging main road ba ang kanto ng barangay namin? Tama, ganyan ang plano. Halos lahat ng low-haul truck mula sa Timog ay dadaan dito. May plano ba ng rest area o service area sa paligid nito? Wala pa. Ang mga serbisyo sa highway ay depende sa lokal. Dadaanan ng highway na to ang bahay namin. Maganda, may oportunidad na. Andiyan pa si Kapita. Gusto na naman ng pera ng batang Cruz na to. Sinasabi ko sa'yo, walang compensation na mangyayari. Tama si tatay.
Lumayas ka na, Cruz! Hindi ako. Nandito para sa compensation. Sa halip, hindi ko lang kukunin ng compensation. Gusto ko pang kaupahan habang buhay ang walang kwentang lupa namin. Ano? Paupa-upahan mo ang walang kwentang lupa? Ang nakakatawa, walang kwentang lupa na yon. Papupahan mo ka habang buhay. Cruz, nagtanga ka ba sa pag-aaral? Wala na kayong pakialam dun. Gusto ko lang itanong, pwede ba itong paupahan habang buhay? Siyempre pwede. Kung gusto mong mabulag, sige lang. Sige, pakipilma na lang po itong kontra, Kapitan. Nga pala. Kahit sarili nyo yang walang kwentang lupa, kailangan mo pa ring magbayad ng upa. Pero dahil magkababayan tayo, 1,000 pesos lang kada buwan. Ayos ba? Napakabuti ko na sa inyong mag-ama, no? Sige, pumapayag ako. Ang tapang mo, bata, ayos yan. Haha, sira na ang utak ng batang Cruz na to. Nagbayad pa para sa walang kwentang lupa nila. Oo nga, sayang ang pagiging college student niya. Pwes, mas malala pa sa tangang anak ko. Anak, nagpapakabaliw ka ba? Bakit mo pababayaran ang sarili nating lupa? Tsaka, hindi mo ba alam na may gagawing daan dito at kukunin ito? Pa, mali po kayo. Dahil nga may gagawing daan dito, kaya gusto kong ilis ng permanenteng ang lupa natin. Bakit naman? Pa, maniwala po kayo. Malalaman nyo rin yan. Sige. Hello, Changqiang. Ako to, Ramon. Gusto kong humiram ng pera. Mon, sayang. Pumasok lang misis ko sa ospital. Wala talaga akong pambayad ngayon. Sa susunod na lang siguro. Hello, Rico. Wala po si Kuya Rico. Mon, huwag ka nang tumawag. Walang silbi yan. Kain muna tayo. Huwag na nating isipin yan. Hindi. Pa, hindi ako susuko. Mon, nakita kitang lumaki. Alam kong magaling ka. Sabi ng tatay mo, kailangan mo ng pera. May naipon akong 10,000. Kunin mo muna. Kung kulang, uutang pa ako bukas. Kunin mo na. Tito Ben, ako. Anak, tiwala ko sa iyo. Gawin mo lang ang gusto mo. Salamat, Tito Ben. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo bibiguin. Pa, marami pang trabaho dito. Umuwi na po kayo. Nagbayad na tayo sa lupa. Pag di tayo nakasabay sa schedule, baka maging sayang lang ang pagod natin. Matibay pa ang papa mo. Ayos lang. Brent, nangyari to. Nakakalinis ko pa nga lang kanina eh. Aba, nasisipag pala ang mag-aama sa putik na lupa na to. Nakakatawa sila. Oo nga, makipin na lang ng lakas para umiyak sa bahay. Huwag yung sabihin yan, college graduate yan. Baka pag yumaman yan, bawin tayo. Mon, wag na natin ituloy. Hindi ko na matitiis to. Pa, mas minamaliit nila tayo. Mas kailangan nating ipakita sa kanila na kaya natin. Pag binuksan ang National Highway, tayo naman ang aangat at malapit na ang magandang buhay natin. Pa, itaas pa! Itaas pa. Tama, dito. Hawakan mo. Ipako mo. Ano nangyari? Walang gas. Ramon, di na to abot na yon. Naku! Ang kolehiyala ba to ng barangay? Bakit tumigil? Brown out o pagod na? Tony, sinabi ko na sa'yo, di lahat kayang yumaman. Tanggapin mo, magsasaka ka lang. Bakit ka sumasabay sa kalokohan ng anak ko? Tonres, huwag kang sumobra! Sobra? Pa, tingnan mo yung luma niyang gamit, madadapa sa hangin. Madilim at madulas. Kapitan Reyes, umuwi na kayo. Baka mapahulog ang kotse nyo. Ang tigas ng ulo. Tingnan natin kung makakatiis kayo ng walang tubig at kuryente. Ao, tara! Walang tubig, pati kuryente.
Pinahihirapan nila tayo! Malapit ang ilog. Kukuha ako. Bukas, bibili ako ng gas. Gusto nilang sumuko tayo, pero hindi. Sa wakas, halos matapos na rin. Kuya, tanong ko lang, may nabibenta ba ng tubig dito? Kuya, sino po kayo? Kami po ang construction team. Tapos na ang huling bahagi ng highway dito para tapusin. Ang init, gusto lang magpahi. Kuya, sabi niyo tapos na ang highway. Ilan po magbubukas? Mamaya o bukas, may naasikaso ng papeles. Sa susunod na linggo, bubuksan na ito. Magiging abala na ang daang to. Bubukas na! Sinasayang ang hirap natin! Malapit nang magbukas ang service hub, magsisisi ang mga nanlight sa atin. Hoy, halika kayo dito! Bakit walang tao sa service hub ng pinakamayaman sa Barangay San Pedro? May mabebenta ba silang kahit isang tubig ngayong hapon? Tingin ko, pati langaw ayaw dumaan dito! Sabi ko na nga ba, huwag kang pilitin kung di bagay. Nag-aaral lang ang kaunti, akala mo kung sino na? Ayun, nalugi na ang utang nila. Tingnan ko lang paano sila magbabayad. Oo nga, mukhang tapos na ang highway. Kalokohan yan, sayang lang. Dapat nagkanim na lang. Ramon, baka pwede muna nating isara to ngayon. Nakakahiya na. Kung di talaga kaya, aminin na nating talo tayo. Tay, huwag magalala. Bago lang ang daan. Di pa alam ng mga driver. Kailangan ng oras para dumami ang sasakyan. Magmalinis ka pa. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Tara na. Paano kung walang dumaan? Tay, tiwala lang. Malapit na ang pag-asenso. Sa wakas, may mapagpahingahan na. Yun ang problema sa bagong daan. Walang sign ng service area. Wow, nako. Tingnan natin kung may tubig. Pasensya na sa inyo. Pasok muna kayo. May mainit na tubig. Bagong init lang. Uminom muna kayo. Kuya, lagyan ko ba ng tubig yan? May hose ako. Parang mahina ang tire pressure, tingnan ko. Kumpleto ang serbisyo mo, bata. Sige, puluin mo ang tangke. Mga kasama, kumuha kayo ng pagkain, libre ko. Salamat, boss. Iwan mo na, sa'yo na ang sukle. Ang ganda ng service hub mo. Bito na lang kami sa route na to. Salamat, kuya. Uy, huwag bumili rito! Illegal ang hugong to. Puro peking produkto ang tinda. Pag nasira ang tiyan nyo, wala kayong laban. Mga kuya, ito po ang business permit ko, food license at health certificate ko. May resibo po ang lahat ng paninda. 10 beses ang pabayad sa peke. Tignan niyo po. Layas, huwag nung abalain ang pahiga namin. Nagnenegosyo ng maayos ang bata, huwag kang manira. Humanda ka sa akin! Umanda, hinihintay kita. Ramon, kumusta ang kita ngayon? Ayos lang, higit 700. Ha? Sa unang araw pa lang ganyan na? Galing! Ang galing! Sa wakas, umasenso na ang anak ko! Kumuha lang kayo! Libre ko ngayon! Hera! Yoshi, labi nima. Inumin 3. Dalawa kapnu de sapat. Hotdog 5. Total 28. Ano ka mo? Hihingi ka ng pera? Ramon, nakalimutan mo na ba kung kaninong teritoryo to? Nagkabala akong bumili rito para lang mapansin ka. Tata, umayos ka, lumayas ka na. Di mo ba narinig si Kuya Pao? Binayaran ko ang upa ng lugar na to. At binili ko ang mga paninda ko. Kahit sino pa, pag kumain, dapat magbayad. Hindi ako magbabayad yun. Anong gagawin mo? Aray! Aray! Bitawan mo! Dami na! Bitawan mo ko!
Eto na ang pera! Eto na! Bitawan mo na! Sige, Ramon! Kumanda ka! Hindi pa tayo tapos! Maayos akong natatabaho rito. Pero kung may gustong umubra rito, haharapin ko kayo. Ay, hindi pa naman ganun kaganda. Tapos, ngayon, humina na naman. May 3 dumaan kaninang hapon. Red Bull at lugaw daw ang gusto nila. Kaso, wala tayo. Kaya umalis agad sila. Huwag magalala pa. Ganyan talaga sa negosyo. Dahan-dahan lang. Kulang din tayo sa puhunan. Kaya piliin muna natin ang mga madaling ibenta. Oo nga. Kaso nakakapanlumo yung nakikita mong umaalisan kita. Sana lang mas marami pa tayong puhunan. Mon, maghapong busy kayo. Kainin niyo tong lomi, mainit pa. Tony, wag puro sigarilyo, masama yan. Tito Ben, bakit nagdala pa kayo ng pagkain? Wala yon, sobrang niluto ko, kaya di ko maubos. Narinig ko kayo kanina, kulang daw sa puhunan. Ay, oo nga eh. Maliit man ang hub na to. Ang puhunan sa kagamitan ay malaki. Pag naubos to, wala nang pangsunod. Mon, to ang ipinasok kong ipon ko, 50,000 lahat. Kunin mo muna, huwag isipin na maliit. Tito Ben, di po pwede to! Pondo niyo po yan! Di ko matatanggap! Oo nga kuya, di namin pwedeng kunin to. Kunin mo na. Tiwala ako sa'yo, di ka magpapabaya. Dito sa'yo lalago yan, pero sa akin, walang silbi yan. Tsaka, may kinuha akong tulong sa kaibigan ko sa bayan, makakapag-connect daw siya sa malaking supplier, 30% mas mura ang presyo kaysa ngayon. Tito Ben. Sige na, wag nang madaming arte. Palakiin mo na ang negosyo, matutuwa rin ako. Kain na, baka maluto na yung lomi. Tito Ben, di ko po malilimutan ang tulong niyo. Pag umasenso na ako, mas malaki ang ibabalik ko. Di ko hinihingi ng kapalit. Nakita ko lang na masipag kang bata. Dapat lang natulungan kita. Hala! Yumaman na ba ang boss? Ilang araw lang, mas kumpleto pa sa service area. Ay, meron nga nito, mura pa. Boss, isang karton nga. Ramon, buhay na ang negosyo natin. Oo nga, salamat sa tulong ni Tito Ben. Kung hindi, walang pambili ng maraming paninda. Itatago natin to habang buhay. Dapat pagbayaran natin siya sa susunod. Isip na bata, ilang araw lang. Paano nakuha ang kanyang palaking pugunan? Baka may kalokohan kayong ginawa? Aba, di ba't pamangkin ko to? Di ko akalain na ganito kaganda ang negosyo rito. Tony, ang ganda ng negosyo nyo. Siguradong di kayo makakahinga. Pamilya tayo. Ipapadala ko ang asawa ko para tumulong. Huwag na kayo magbayad. Hati na lang tayo sa dulo ng taon. Tito, nung umiram kami noon, di yung sinabing pamilya tayo. May kumundad na, tsaka kayo nagpamilya. Anong sinasabi mo? Di ba wala rin kaming pera noon? Ang tatay mo, kapatid ng asawa ko, dapat lang na makibahagi kami. Dapat lang? Nung binuguri ng Don Reyes ang tatay ko, nasan kayo? Nung humihiram ng pambili ng gamot ang tatay ko, nasan kayo? Gusto niyo ng parte ngayon? Pasensya na, huli na. Maliit lang ang negosyo ko, di kayo kasya rito. Sige, Ramon Cruz. Lumalaki na ang ulo mo, ha? Makikita natin! Miss! Gising! Gising na! Miss! Gising! Miss, gising ka na. Buti naman. Sino ka? Ako si Ramon Cruz, may service hub. Service hub. Na-aksidente ka sa daan kanina, kaya inuwi kita. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Wala yon, tulong lang yon.
Pero miss, mag-ingat kang magmaneho sa gabi. Mahirap kasing delikado yan. Kasi nag-OT ako nitong mga nakaraan, at may hypoglycemia pa ako. Kahit ano pa, salamat sa pagligtas mo. Wala yun. Nga pala, ang bata mo pa, paano mo ako naligtas? Nag-aral ako ng professional nursing noon. College ka. Kaya pala. Kahit ano pa, salamat sa pagligtas mo. Heto ang 1,000, pasasalamat ko sa iyo. Huwag na magbayad. Di ko kailangan yan. Di ko ginawa to para sa pera. Ayos lang, basta ayos ka. Ang bait pala niya. May hypoglycemia ka. Kain ka muna bago umalis. Hello, magpakilala ulit ako. Ako si Maricel Solis. Fleet Manager ako ng Shuntong Logistics. Hello, ako si Ramon Cruz. May service hub. Boss Ramon, humahanga ako sa kabutihan mo. Desidido na, lahat ng mga fleet ng Shuntong sa ruta na ito, dito na tumitigil at magre-repaso sa service hub mo. Totoo ba yan? Tingnan mo siya, tapos ikaw, wala kang kwenta. Kung may kalahati ka lang ng galing ni Ramon, kailangan ko pa bang makipagtalo sa'yo araw-araw? Anong problema ko? Sinwerte lang ang batang yon. Tingnan mo, di tatagal ang negosyo niya. Mabilis din niyang bumagsak. Panalo! Ana, umasenso na ang negosyo natin! Pa, simula pa lang to. Lalaki pa tayo para makita ni Don Reyes. Man, tama ka! Pag nagtuloy-tuloy ito, mas malaki ang kita natin sa 1 buwan kaysa magtanim ng kalahating taon. Pa, ang pagbebenta lang ay para lang sa pagkain at inumin ng mga driver. Pero tingnan mo, ang kabuhayan nila ay ang kotse na to. Pag may sira ang kotse, dun nila talaga mahihirapan. Tama nga, pero wala tayong alam sa pag-aayos ng kotse. Pwede natin matutunan o mag-hire ng tao. Pa, gusto kong magdagdag ng mekaniko sa service hub natin para mag-maintain at mag-ayos ng malalaking truck para mas tumagal ang negosyo natin. Pa, anong balita? Nagtanong ako, mahal ang mga kagamitan. Umaabot ng higit 100,000. Tsaka walang nakakaayos ng malaking truck dito sa baryo. Paano sa bayan? Meron doon, pero wala namang libre. Tsaka medyo malayo ang baryo natin. Baka ayaw nilang pumunta rito. Mon, huwag ka nang malungkot. Tingin ko ayos na rin naman ang sitwasyon natin ngayon. Boss Ramon, ito ang listahan at bayad ng fleet namin nung nakaraang buwan. Paki-check na lang. Bakit? May problema ba? Sa totoo lang, gusto kong magbukas ng auto repair service. Kaso walang magaling na mekaniko rito sa baryo at mahirap din sa mga kagamitan. Ako nang bahala sa mga kadamitan. May mga partner kaming supplier ng auto repair equipment. Iko-connecta kita sa nagbebenta ng refurbished na gamit. Maganda ang quality at ibibigay sa pinakamababang presyo. Talaga? Maraming salamat talaga, Manager Solis. Oo nga, Manager Solis. Nakakahiya naman sa sobrang tulong mo sa aming mag-ama. Masipag ka magtrabaho, Boss Ramon, kaya tinulungan kita. Pambayad na rin to sa utang na loob ko sa inyo. Oo nga pala, may isa pang good news. May dumating kaming mga bagong truck at kailangan ng first maintenance. Nakiusap ako sa kumpanya na sa inyo na ibigay ang malaking project na to. Huwag kayong mag-alala, Manager Solis. Sisiguraduhin kong maayos ang trabaho namin para hindi masayang ang tulong niyo. Manager Solis, maraming salamat talaga! Pero, nandyan ang gamit at trabaho. Wala pa tayong mekaniko. Pa, huwag mag-alala. Meron na akong tao. Ha? Nasa? Tingnan mo si Ramon, umasenso na talaga. Hindi lang nagbebenta, nagbukas pa ng garahe. Tingnan mo, napaka-professional lang equipment at ang dami naghihintay na kotse. Ang laki ng kikitain nito! Jun, palitan mo ang oil dito at i-check mo yung pulang sa air pressure doon. Kuya, ang galing mo talaga. Mas mabilis ka pa sa mga old mechanic sa service area. Maganda pa ang presyo. Dito na talaga ako palagi.
Ramon, ang galing mo talaga. Naalala ko, na-scam si June nung nagtrabaho sa ibang lugar. At nang bumalik dito, ayaw na niyang makipag-usap. Paano mo siya nakuha? Kuya Jun, tama na yan. Huwag mong sayangin ang talento mo rito. Sumama ka sa akin, bibigyan kita ng share sa puhunan, may hatian tayo sa uli. Ako, isang basurang walang silbi. Hindi ka basura, may talento ka. Tiwala ako sa'yo, samahan mo ko para palakihin natin ang negosyo natin. Ramon, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na ang buhay ko ngayon. Kuya, wag na ang satsat na yan. Mantrabaho tayo ng husto para makita ng mga taong minamali tayo kung paano tayo magsisimula mula sa wala. Sige! Kuya Pao, narinig mo ba? Pinalitan daw ng pangalan ang silat-silang tindahan ni Ramon Cruz. Ramon Service Hub na raw. Hindi lang yan, nakita ko mismo na may magandang babae na may Mercedes na laging pumupunta sa kanya. Ang haba at tigas ng binti. Balita ko, ang kita sa isang araw ng service hub na yan, mas malaki pa sa ating gastos sa isang buwan. Puisi! Ang hampas lupang si Ramon, nagkakagana pang yumaman sa lugar ko at may babae pa? Ipaparanas ko sa kanya ngayon kung sino ang may sabi sa Barangay San Pedro. Huwag kayong tumunganga, sumama kayo sa akin. Kung di ko mapapaluhod si Ramon ngayon, balik na rin yung pangalan ko. Magpahinga muna kayo. Teka lang pa, tapos na to. Ang galing mo ha, yumaman ng patago rito. Alam mo bang teritoryo ko to? Magbayad muna ng protection money, 5,000 kada buwan, bawal kulang. Anong ginagawa niyo? Tama! Nagnanakaw sa liwanag ng araw ha? Ha, wag kang sumobra. Layas dyan. Tandaan mo, kapitan ng tatay ko sa Barangay San Pedro, ako ang batas. Sino makialam, hindi makakaalis ng barangay ang kotse niya. How? Magkakabaryo tayo. Palagi tayong magkikita. Kailangan bang ganito kabigat? Bigat? Di ka ba kita ko sa iyo ngayon kung anong bigat? Wasakin yan! Higo! Tigil. Sino kayo? Anong gagawin niyo? Uy, siya pala magandang may Mercedes. Ano, ipagtatanggol mo ang lalakin to? Miss, payo ko lang, huwag ka na makialam, kundi. Ilaya mo maruming kamay mo! Paglaganap ng gulo, extortion, paglampas 2,000 yuan, may kaso na yan. Kayon sa batas, magkakakunong kayo ng matagal. Isa pa, tatawagan ko ang abogado ko, para magpadala ng sulat sa disciplinary committee, para tanungin si Kapitan Don Reyes ng Barangay San Pedro kung paano niya tinuruan ang anak niya, at kung bakit sobrang loko ng anak niya. Kuya Pao, matapang ang babaeng to. Pag lumala to, lagot tayo. Pag nalaman to ng tatay ko, siguradong lagot ako. Hindi pwede. Hindi na dapat lumala to. Hindi na to worth it. Ramon Cruz, humanda ka sa akin! Manager Solis, salamat talaga na yon. Walang anuman, ang Service Hub niyo ay mahalagang partner ng kumpanya namin. Ang pagtiyak sa maayos na operasyon niyo ay makakatulong din sa transport efficiency ng kumpanya namin. Tito, nakita niyo ba? Tingin ko gusto ni Manager Solis si Ramon Cruz. Totoo ba? Sigurado, kundi ba't ganyan ka-give effort ang manager ng malaking kumpanya na tulungan tayo? Nagbigay pa ng equipment, ng orders, at ngayon pinagtanggol pa tayo sa mga gulo. Ang galing ng anak ko. Tsaka mabait din si Manager Solis. Mukhang responsable. Malaki pang balakang. Siguradong madaling magbuntis. Nico, kumusta? Magkano kita ngayon? Bawas na ang gastos. 3,000 ang netong kita. Ate Rosa, nakita mo ba? May kita na ang anak natin at malayo na mararating niya.
Boss, may pagkain pa ba? Parang may butas ang gulong ko. Pwedeng patingin. Pa, pakikuha ng pagkain. Kuya Jun, halika rito. Nabalitaan nyo ba? Kikita si Ramon ng higit 3,000 sa isang araw. Grabe, parang nanakaw pa ng pera. Oo nga, balita ko, malaki rin ang napasok ni June at naging maginhawa ang buhay niya. Ang pamilya Cruz talaga ay walang utang na loob. Sa ibang tao pa nagbigay ng pera imbes sa pamilya natin. Nakakagalit. Bakit ang pamilya Cruz ang yumaman at tayo'y nanonood lang? Kumuha ka ng paraan. Alam ko na. Kapitan, tingnan niyo to. Kapitan, kung kaya yan ni Ramon, kaya rin natin. Ang laki ng kita sa service hub na yan, hindi pwedeng ang walang utang na loob na pamilya na yon ang kikita. Tama ba? Sa bagay na yan, madali yan. Gusto nyo rin magtinda katulad ng batang si Ramon? Alam niyo yan, Kapitan. Ang service hub na yan ay gatasan. Bakit sila lang ang kikita? Magtulungan tayo, siguradong mas maganda ang laban natin. Tatay, maganda yan. Nakakaya yung ginawa ng babaeng yun. Hindi ko yung palalampasin. Magtayo tayo sa tapat ng tindahan niya. Araw-araw natin siyang aasarin. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Maganda nga, pero sa pagkuha ng lote at mga papeles, ako ang bahala. Kung wala akong payo, wala kayong magagawa kahit isang kahoy. Kapitan! Asa kami sa inyo! Kami na sa puhunan at gawa! Susunod kami sa inyo! Tama! Kami na sa puhunan, ikaw na lang sa koneksyon para maaprubahan ang lote. Sige, pero sabihin ko na sa inyo, di ko pakikialaman ng negosyo, pero gusto ko ng 50% sa kita. Walang problema, Kapitan. Sige, sunod tayo sa gusto nyo. Kahit 50% pa, basta masira ang pamilya Cruz, kahit 60% pa, ayos lang. Ayos. Ganyan talaga. Usapan na to. Mon, nakita kong lalong gumaganda ang negosyo natin. Masaya talaga ang tatay mo. Tatay, simula pa lang to. Mas maganda pa to sa susunod. Kuya Mon, dito, masama to. Tingnan niyo to. Huwag palampasin! Bagong bukas na tindahan, 20% na diskwento lahat, 50 sentiwo ang tubig, 150 piso ang noodles, mas mura to sa tapat na mandurugas. Kuya, anong ginagawa nyo? Pwede ba yan? Anong ginagawa ko? Bakit di ako pwedeng magtinda? Di sa inyo ang daan na to. Tama, bawasan niyo rin presyo niyo kung kaya niyo, kung hindi, huwag kayong hadnang sa negosyo namin. Kayo! Tatay, huwag na natin silang awayan. Walang silbi. Bumalik na tayo. Tingnan nyo, ang mahal sa tapat, dito talaga ang sulit at mura. Mga driver, dito kayo. Nico, hindi na pwedeng ganito. Ang baba ng presyo nila, ilang araw na lang, wala nang customer tayo. Oo nga, Nico. Ibaba na natin. Kahit konti ang kita, huwag na mawala ang mga customer. Pa, Kuya Jun, kalma lang. Ang price war ay ang pinakababang paraan ng kompetisyon. Hayaan nyo silang bumaba. Hindi lang presyo ang ating pambenta. Ang dali lang pala magnegosyo. Walang ginagawa, nakaupo lang kumikita. Nagbilang ako, naka 300 pesos na tayo sa kalahating araw, mas okay pa sa pagsasaka. Kalabanin ako. Masyadong inosente si Antonio Cruz. Ang lakas ng loob ng siraulong si Ramon Cruz na magyabang sa akin. Siguradong tatapusin ko siya para malaman niya ang kahihinatan ng pagkagalit sa akin, Pao, sa Barangay San Pedro. Pao? Kayong mag-aamangangi pa ka na? Wala kayong hiya! Kuya Jun, huwag ka na magalit sa aso. Bata, ang tapang ng bibig mo ha. Tingnan ko lang kung hanggang kailan tatagal ang tindahan mo. Ramon Cruz, huwag kang duwag. Lumabas ka at labanan mo ko. Kung wala kang tapang, isara mo na at lumayas ka. Huwag mag-alala, di ako aalis. At ipaparanas ko sa inyo ang paghukay sa sarili nyong libingan. Mario, tingnan mo. Isang araw lang, mas malaki pa sa isang buwang pagtatanim. Sarap ng buhay natin. Siyempre, may swerte pagkasama si Kapitan Reyes. Kahit hatiin natin, wala tayong gagawin. Magsalita lang, may pera na. Ang sarap nito. Boss, anong amoy nito? Bakit amoy bulok? Ba't amoy lupa at tubig na to? Basang-basa yata ang sigarilyo na to. Lanta, walang dating. Eh di wag, ganyan ang presyo rito. Gusto niyo pa ng pagkaing handog? Paano ba kayo nag-aasikaso? Walang mainit na tubig. Ipapakain niyo ba itong instant noodle ng tuyo? Tsaka, wala man lang inflate at pagpupunas ng kotse.
Patiralan ba kayo ng kotse? Ganyan talaga ang mura. Magtungo kayo sa kabila. Mahal doon, pero maayos ang serbisyo. Kayo mga mahihirap, gusto niya na ng mura. Huwag kayong magbalinis. Anong sinasabi mo? Babae ka! Panay, Bege, ang tumi mo ba? Kumikita ka sa amin, tapos hinihirapan mo pa kami. Teka, tumigil muna kayo. Mag-usap tayo ng maayos. Usapan mo ng kwenta. Mga dukha, ilang piso lang, pihikan pa. Lumayas kayo kung ayaw nyo. Huwag kayong manggulo sa harap ng tindahan ko. Mga kuya, tama na po. Sinong kailangan ng tubig o inflate? May tools ako, libre nyo. Haba, ang dakilang tao sa kabila? Bakit wala kayong customer? Kaya nandito kayo para mambola. May masamang balak ka, no? Di ka welcome dito, iligpit mo yan at lumayas ka, huwag ka magpanggap. Wala ba kayo katuwiran? Nagmamalasaki kami, pinabastos di ba kami? Oo nga, wala ba kayong puso? Mga kuya, wala po akong masamang balak. Hirap din kayong magbiyahe. Gusto ko lang na makapagpahinga kayo at makakain ng mainit. Sige na, magpahinga na kayo. Huwag nyo nang patagalin. Mga kuya, mapahinga muna kayo. Kapag kulang sa mainit na tubig, punuin nyo sa kabila, sagad hanggang gusto nyo. Anong binabalak ng anak ng pamilya Cruz na yan? Hayaan mo siya. Tubig na lang ginagamit. Pera natin ang kinikita. Tingin ko isa siyang tanga. Gawa talagang patay gutom. Mon, di ko talaga maintindihan. Inunawa natin sila, tapos ganyan lang? Nakakainis talaga. Oo nga. Bakit bigla na lang nagkaganyan ng Tito Mario mo? Pa, Kuya Jun, huwag na magalit. Binuksan natin ang service hub para maserbisyuhan ng maayos ang mga long-haul drivers. Pag puro kita lang ang inaatupag at di magandang serbisyo, sino pang babalik? Basta gawin natin ang tama, alam ng lahat ang totoo. Mga walang hiya kayo! Nagbenta kayo sa akin ng pege na oil! Muntik na masira ang makina ko! Anong pinagsasabi mo? Sino nagbenta sa'yo ng peke? Huwag kang mang-extort. Oo nga, hanapin mo kung saan ka bumili, di galing sa amin yan. Kalokohan! Bumili ako dito kahapon! Nandito pa ang bote! Pag di nyo to inayos gayon, sisirain ko ang tindahan nyo! Sabi ko na nga ba, may mali sa pagkain nila. Sa instant noodles nila, nataya ko buong gabi. Yung nyosi nila, parang karton lang ang lasa. Walang awa talaga, basta makakabenta! Kumalma kayo. Baka may misunderstanding lang. Anong misunderstanding? Lumayas kayo! Mamawalang kwenta, huwag natin bumalik dito! Tara na, sa kabila na tayo. Huwag na tayo bumalik sa ganyang istorbo. Tama! Doon na tayo sa mabait na tao! Lumayas kayo! Mamawalang utang na loob! Mila, umalis na ang lahat. Paano ng negosyo natin? Anong iisipin mo? Mura tayo eh! Di sila lagi mo papalugi sa kabila, babalik din sila rito. Ikaw talaga ang mapagkakatiwalaan. Sa'yo na lang kami! Tama! Di na kami babalik sa estorbo sa kabila! Sa labas kayo, huwag na magalit. Maupo at magpahinga muna. Pa, June, simulan na natin. Boss, walang kupas ang serbisyo mo! Oo nga, nakaka-relax, pati puso ko. Ramon, tama ka. Gantihan ng kabutihan. Ramon, ang galing mo talaga! Tama ng drama. Magtrabaho na. May customer na. Buno magana. Bakit walang tao? Anong gayuma ang ininom ng batang yun sa mga driver? Hoy! Mga patay ba kayo? Bakit di ba kayo maalis? Uy, Sid! Ano ba to? Nagbayad to ako para mainis. Tara, sa kabila na! Malas! Mila, anong ginagawa mo? Ang hirap ng dumating, pinagalitan mo pa!
May suporta tayo kay Kapitan Reyes. Ba't matatakot? Tingnan mo, di lalagpas ng 2 araw, isasara na ang kabila. Kuya Ramon, Tito, tingnan nyo naman si Tita. Tinataboy niya ang mga suki. Ilang taon na, di pa rin nagbabagong bibig niya. Pinapahamak lang sarili niya. Pa, June, kayo muna dito. Lalabas na ako. Saan ka pupunta? Tito, di nyo lang alam. Palagi kasing pumupunta si Kuya Ramon sa property management. Kuya, kung gusto mo, ligawan mo na. Tingin ko, gusto rin ka ni Manager Solis. Dami mong dada. Magtrabaho ka. Patay tayo, Mila. Tiningnan ko ang kita. Ilang araw ng bukas, wala tayong nakuha. Malaki pa ang lugi natin. Naglugi? Imposible! Dami nating binili na paninda! Ano mangyari? Mario Jr., binubukas ko ang tindahan para kumita. Ganito ba kayo kikita? Kapitan! Ipamtanggo nyo kami! Kasalanan ng bakang walang hiya sa kabila, inagrabyado niya kami. Inagaw lahat ng suki namin. Oo nga, Kapitan. Dapat po nyo kaming ipagtanggol. Kapitan, humanap pala tayo ng dahilan para isara ang bulok na tindahan niya. Di ba tayo na lang ang may negosyo? Pag kumita tayo, mas malaki din ang makukuha nyo, di ba? Tama, pa. Gawin na natin. Pagsarahan natin, tignan natin kung gano'n pa kayabang si Ramon Cruz. Mga tanga! Kayo bang tatlo, puro utak baboy? Bakit naman tanga? Di ba maganda yung idea na yan? Maganda, kalokohan! Anong panahon na ngayon? Lahat hinuhuli para gawing halimbawa. Gagamitin ko ba kapangyarihan ko para ipasara tindahan niya? Gusto ko yatang mawala sa pwesto bilang kapitan, ganun ba? Ganyan kayo? Umalis na ako. Bahala na kayo sa tindahan na to. Ibigay nyo na agad sa akin kita nitong mga araw na to. Hindi talaga pwede, Kapitan. Wala po kaming kinita. Lugi pa kami. Oo nga, Kapitan. Lahat ng ipon namin dito na, may utang pa kami. Di po talaga pwede. Pasensya na. Wala akong pakialam kung kumita o nalugi kayo. Basta naglagay ako ng pera, dapat may balik agad. Kapag hindi nyo binigay pera ngayon, sisiguraduhin ko hindi na kayo tatagal sa Barangay San Pedro. Mga walang silbi. Paano na to? Wala ng pera. Andiyan pa ang mga paninda. At may utang pa sa loan shark. Kalma lang. Baka nga mamayang makabangon ang negosyo natin. Pa, ganun na lang ba sila? Ganun na lang. Tingnan mo, malapit nang matapos ang due date ng utang nila kay Rico. Nabaliw na yata sila. Pinaniwalaan pa ang mapanlamang na si Don Reyes. Kayahan nila napalayan. Inunahan sila ni Kuya Ramon noon, pero binaliwala nila ang payo niya. Ngayon, itinapon na lang sila na parang basahan. Nabulag lang sila ng kanilang kasakiman, kaya di nila nakita ang agwat nila kay Don Reyes. Ang pakikipagsosyo nila, simula pa lang, tapos na agad. Mang Cruz! Bayaran mo na ang utang mo! Kuya Rico, wala talaga kaming pera ngayon. Pakibigyan pa lang ilang araw. Oo nga, Kuya Rico. May pera na kami sa mga susunod na araw. Babayaran namin. Papapalugod? Wala sa diksyonar ko salitan yan. Wala kayong pera, madali lang. Sirain nyo. Tama na. Buhay namin yan. Mga hayop kayong magnanakaw! Buset, kulang pa sa mga to para sa amin. Hindi, kailangan kong pumunta. Kapatid ko pa rin siya. Tito, wag po kayong pupunta. Mga loan shark yan. Walang sinasanto. Madadamay na kayo. Rama. Pa, gawa nila yan sa sarili nila. Nakalimutan niyo na bang ginawa nila sa atin noon? Kulon nila yan. Kaya dapat din ang pagbayaran. Oo nga, nagkamali ako. Walang kinalaman ang kabutihan. Papatayin ko kayo! Alam niyo ba kung sino ang backer namin? Si Don Reyes, ang kapitan ng Barangay San Pedro. Ang tangga mo, si Don Reyes? Aso lang siya ng boss ko. Kung hindi, paano kami makapasok para maningil? Sino sa tingin mo ang pumayag? Kunin niyo lahat ng may halaga. Tandaan nyo, kasama na ang interes, utang nyo pa sa amin ay 30,000. Pag hindi kayo nakabayad sa 3 araw, maghanda kayo sa bangkay nyo.
Sel, sa logistics, ang pinakamalaking problema ay sa daan. May driver kaming muntik na maaksidente dahil sa busted tire. Nakakatakot isipin. Gets ko po, Mr. Santos. May nakita akong napaka-reliable na service hub sa ruta niyo. Ang Ramon Service Hub. Pare-pareho lang ang mga service hub sa tabi ng daan. Nagdanakaw lang ng pera. Ibang-iba po ito, Mr. Santos. Ang boss ay isang batang lalaki na si Ramon Cruz, napakatapat at disiplinado. Pinakamahalaga, napakagaling niya sa pag-repair. Kung dito magpapacheck ang fleet nyo, siguradong maiiwasan ng maraming problema at panganib. Sel, pinupusuan mo ang pagrekomenda kay Ramon Cruz. May relasyon ba kayo? Mr. Santos, inirekomenda ko siya, una, dahil may kakayahan siyang tulungan ng fleet niyo. Pangalawa, dahil mapagkakatiwalaan siya. Sige, kung gano'n sabi mo, hahanap ako ng oras para makita ang batang yan. Tito, narinig niyo ba? Binenta nung mag-asawa sa tapat ang bagong bahay para bayaran ang pautang, na yon bumalik na sila sa lumang bahay. Kanila yan. Di sila makakabintang sa iba. Pa, ano nangyari sa'yo ngayon? Bakit di mo na pinagtatanggol si Tito Mario? Naisip ko na, walang silbi ang pagsisikap. Wala ngayon, aalagaan ko na lang ang pamilya natin at ang service hub natin. Wala na akong pakialam sa iba. Kuya, dito na po kayo. Malaki po dito. Kuya, parang flat yata ang likuran ka ng gulong. Di po safe sa biyahe yan. Tinan ko po. Sige, salamat. Kuya, maliit na butas lang. Pwedeng tapalan, 30 lang po. Mabait at magaling mag-serve ang batang to. Pero di sapat yan. Dapat magaling din siya. Iho, parang may kakaibang tunog ng makina ko. Di ma-diagnose sa ibang lugar. Pakinggan mo ha. Papakinggan ko po. Kumusta kuya? May narinig ka ba? Based sa tunog, malinis ang makina nyo, parang walang problema. Pero para sigurado, susubukan ko sa diagnostic tool. June, kunin mo ang diagnostic tool. Normal ang data. Baka galing sa kalsada o ibang sasakyan ng tunog, kaya naging mali ang pandinig mo. Pasensya na at di ko nahanap ang problema at nagabala pa sa oras nyo. Libre na ang check-up na to. Mr. Santos, kahit bata, magaling siya at mas patas pa kay siya sa iba. Sa ibang mekaniko, may bayad na agad kahit walang problema at malaki pang singil. Malinaw ng presyo, walang daya. Mr. Santos, may libreng mainit na tubig para sa mga driver sa sulok at may simple ring pwedeng panghugas ng mukha at sipilyo. Hindi lang ito ordinaryong service hub, kundi isang tahanan na tunay na nag-aalaga sa mga driver. Malinis na ang kotse, pwede na kayong umalis. Kung di kayo nagmamadali, uminom muna kayo ng mainit na tubig at magpahinga dito. Boss Tony, magpakilala tayo. Santos Logistics Group. Di ba pinakamalaking kumpanya sa food industry? Kayo si Mr. Santos. Boss Ramon, ang serbisyo, galing at katangian mo ay pumasa sa aking pagsubok. Mr. Santos, sobra naman po. Trabaho ko lang po yan. Nandito ako para pag-usapan ng isang malaking negosyo. Desidido akong gawing pwesto ng lahat ng truck ng Santos Logistics Group, ang inyong Ramon Service Hub para sa supply at pagkumpuni at ang lahat ng gastos ay sasaluhin ng kumpanya buwan-buwan. Tama ba narinig ko? Mr. Santos, makikipagsosyo-sosyo ba siya sa atin? Tito, ito ay isang gintong oportunidad na langit ang nagbigay. Mr. Santos, nagpapasalamat po ako sa pagkakatiwala sa mahalagang negosyong ito. Pero maliit lang ang lugar ko at kakaunti ang tauhan. Baka di namin kaya. Paano kung maantala ang transportasyon ng kumpanya nyo? Malaking gulo po yan. Basta't may pamantayan at proseso, kahit gaano kalaki ang negosyo, kaya yan. Tiwala ako sa kakayahan ni Boss Lamon. Hahaha, Sel, tama ka. Talagang napakagaling ng batang ito. Salamat, Miss Solis. Kaling mo naman. Naku, feeling ko parang naging sobra na ako dito. Mr. Santos, pinagtatawanan niyo na naman ako. Mr. Santos, hindi po kayo sobra. Kayo po ang biyaya namin.
Boss Ramon, tapos na ang sabi sa negosyo. Magpapadala ako ng ekspertong team para tulungan kang i-upgrade ang service hub at iayos ang operasyon. Sana maging maganda ang samahan natin. Sana maging maganda ang samahan natin. Mr. Santos, mahihilingin sana ako. Ang kaibigan ko po, may ideya siya. Sana pakinggan nyo. Ako kasi di ako magaling magsalita. June, huwag kang matakot. Sabihin mo kay Mr. Santos ang naisip mo, tulad ng sinabi mo sa akin. Mr. Santos, ako naisip ko po sana na magtayo ng dormitoryo sa tabi ng service hub para sa mga driver. May aircon, banyo, at malinis na kama. Pagod na pagod po sila sa biyahe, nakakasama sa katawan na laging nasa driver seat. At pwedeng maging 24 na oras ang service hub natin. Kahit anong oras, pag may dumating na sasakyan, pwede silang kumain, magpahinga, magpagawa ng sasakyan at mag-check-in para maging parang bahay nila. Di mo lang iniisip ang negosyo, pati ng pag-aalala sa kapwa. Ang pondo sa proyektong ito, sasagutin ng Santos Logistics Group. Tama ba narinig ko? Mr. Santos, nahiya po ako. Di po namin pwedeng kunin yan ng libre. Ganito na lang, pagtapos ng dormitoryo, hati tayo sa kita. Boss Ramon, malaki ang Santos Logistics Group ni Mr. Santos. Kung hihingi ka lang ng maliit na bahagi, para minamaliit mo ang puso ni Mr. Santos? Hindi po. Hindi ko po yan ibig sabihin. Huwag na ang hati, basta galingan nyo lang sa serbisyo. Sa inyo, parang nakikita ko ang sarili ko noon. Galingan nyo, huwag nyo kong bibiguin. Tingnan mo, ang ganda ng babaeng yun. Kasama si Ramon ng baryo natin. Ang bagay nilang dalawa. Oo nga eh. Talagang umasenso na si Ramon. Di lang sa negosyo. Swerte rin niya sa pag-ibig. Boss Ramon, narinig mo ba? Boss Ramon, narinig mo ba? Pinagkasundo na kayo ng buong baryo. Huwag mong pakinggan yan. Nagbibiro lang sila. Hindi ako nagbibiro. Ramon, magaling ka. Gusto ko ang inosente at seryoso mong ugali kaya tinulungan kita. Ayokong ang tunay na ginto'y masayang sa lupa. Salamat. Ramon, ba't ang hangal mo? Dami na niyan sinabi. Salamat ang masabi mo. Ang bata, kagaya ko, mahina sa dila. Ramon, congratulations! Nadere lang si Tito. Nandito para batiin ka. Tito, heto po ang 100,000 pesos. Tanggapin niyo na. Kung hindi niyo ako inutangan, hindi ko mabibili tong lupa. Wag na. Ramon, hirap mong kitain yan. Pwede mo na lang akong bayaran pag meron ka na. Di ako nagmamadali. Tito Ben, dapat itong tanggapin. Kunin niyo to, bilhin niyo na lahat ng gusto niyo. Huwag na kayong magtiis. Kapatid, tanggapin mo na. To naman ang nais ng bata. Oo nga, Tito Ben. Ang kinikita ni Ramon na yun ay daan-daan libo kada buwan. Di siya mahihirapan dito. Sige, itatabi ko muna to para sa'yo. Pag may kailangan ka sa susunod, sabihin mo lang, kukuha ka na lang dito. Sabi nga nila, sa mabuti, may mabuting kapalit. Mabait din si Ramon. Tinutupad niya ang utang na loob. Tito Ben, ilang beses na akong pumunta sa inyo. Saan po kayo nagpunta? Lagi nakasara ang pintuyo. Huwag na pag-usapan dahil yan sa walang hiyang si Don Reyes. Anong ginawa niya ngayon? Walang maayos na bayar ang prutas at gulay natin. Dati si Don Reyes ang bumibili ng mura at ibebenta ng mahal. Nanuloko man siya, may makukuha pa rin tayo. Pero ngayon, bumaba pa lang 30% ang presyo niya. Kaya nag-isip kaming humanap ng buyer. Pero paano? Mahirap paghanap. Kaya ngayon, maraming gulay na lang ang nabubulok sa kanim. Sayang ang kalahating taon na pinaghirapan. Ang sama talaga ng ugali ng walang iyang si Don Reyes! Napakahirap kumita ng pera para sa mga magsasakang tulad natin. May naisip ako. Mga tito, tita, dahil walang awa si Don Reyes, gagawa tayo ng paraan. Mula ngayon, magkakaroon ng San Pedro Local Products Section ang service hub ko. Bibilin ko lahat ng inyong organic eggs, native chicken, grains at fresh produce. At sigurado akong ang presyo ko ay 30% higit sa pinakamataas na presyo ni Don Reyes. Ramon Cruz, totoo ba yan? Huwag mo kami lukuhin. Totoo. Sumpahin ko sa sarili ko, pangako ko to. Lahat ng driver ay gustong-gusto ang ganitong mga produktong lokal. Kaya siguradong mabebenta yan. Hindi lang ako bibili, tutulungan ko ring lumaganap ang produkto ng ating barangay. Baka kumukulo na ang gulay ng mga taga-barangay. Babaan ko pa ang presyo mamaya, ibebenta ko yon at ikita ulit ako ng malaki. Pa, masama to! May malaking problema! Ba't ka nagpapalit? Nasira ba ang mundo? Ramon Cruz. Si Ramon Cruz, binili niya lahat ng gulay sa buong barangay. 30% ang presyo kaysa sa atin. Wala tayong naipon kahit piso ngayong taon. Ano? Anong sabi mo? Ano ba talaga nangyayari? May kawang produkto ng agrikultura sina Ramon. Ang mga prutas, itlog at walnut sa baryo, lahat ipinadala sa service hub niya. Sabi ng gagong si Ramon, habang buhay na raw sila magtutulungan, kaya wala na magbibigay sa atin. Bullshit na yan! Binubuwal niya ako.
Gusto niya akong sirain sa baryo. Oo nga po, malinaw na gusto kalabanin kayo at pabagsakin ang posisyon nyo. Ramon! Babalatan kita ng buhay! Pa, mas malala pa ito sa inakala mo. Ang ginagawa ni Ramon, hindi lang pang-aagaw ng negosyo, kinukuha rin niya ang loob ng tao. Sa huli, susunod sa kanya ang lahat at mapapahamak ang posisyon mong kapitan. Kapitan? Sino ba si Ramon para kalabanin ako? Nalimutan niyo na ba ang tungkol kay Mr. Benitez? Mahalaga ang plano ni Mr. Benitez sa pagbili ng lupa ngayon. Pero dahil kay Ramon, akala ng mga mahihirap na malaki ang kita nila, sino pang magbebenta sa atin ng mura? Kapag naantala ang plano ni Mr. Benitez, pareho tayong mapapahamak. Tama ka. Di na pwede maghintay. Kailangang tapusin siya ngayon din. Hello, Mang Nestor. Oh, ako to. May pabor sana ako sa'yo. Ang galing talaga ni Ramon, kaya tumaas ang presyo ng itlog natin. Oo nga, panatag tayo sa tabi ni Ramon. May mga tao yan. Lumaki ang negosyo. Nagbabandya na. Pati krimen. Kayanin ang gawin. Tayo'y Road Enforcement Team. May nagrereklamong si Ramon Service Hub daw ay illegal na nagnenegosyo at may illegal na istruktura. Kaya pinagbabawal na ang operasyon nyo. Market Regulation Bureau. Sinara naming may tax evasion and malala kayo food safety violations. Isesi lahat ng produkto at kukunin ang mga record para suriin. Masarap ba ang perang galing sa kasamaan? Nandyan na ang karma. Tay, tinan mo ang tanga niyang muka. Siguradong nag-ihina sa takot. Buti nga. Mga sir, sandali lang. Kukunin ko ang mga dokumento at permit. Huwag mag-alala. Tutulong po ako sa investigasyon. Sabi ko na nga ba, wala namang libreng pabor. Illegal pala ang ginagawa niya. Patay, mababawi pa kaya ang bayad sa gulay natin? Tumahimik kayo! Hindi ganun si Ramon! Sir, siguro may misunderstanding lang ito. Tapos ang anak ko! Oo nga, saksi kami. Para tulungan lang tayo ni Ramon. Sir, narito ang lahat ng dokumento at permit ng aming service hub. Tingnan niyo po. Nandito na po lahat ng dokumento. Opo, wala pong kulang. Kayo ang nag-report! Tama, kami nga! Malinaw na inagaw niya ang pampublikong lupa sa tabi ng daan. Sir, ano po ba ang resulta? Sakto sa plano ng konstruksyon ng paggawa ng Ramon Service Hub. Hindi lang ito ilegal na nakatayo sa daan. Based sa plano, ang mga serbisyo sa labas nito ay suportado ng gobyerno bilang isang proyekto para sa publiko. Mabuti naman! Sabi ko na nga ba, hindi ganyan si Mon. Mga kamabaryo, panatag na kayo. Hindi kami nagnanakaw ng gida. Mali ba kayo? Imposible! Imposible to! Baka may suho lang, nagtatakbuhan lang. Kalokohan! Nasa batas kami. Sino mang humadlang at manira, isasama namin sa opisina. Tara na. Ayos lang. Kung di tayo umubos sa daan, may food safety pa. Imposibleng walang makitang mala sa mga binibenta niya. Walang negosyo na walang bahay. Sinuri na namin ang mga record, supply chain, at paninda ng Ramon Service Hub. Based sa resulta, malinis ang mga record, kumpleto ang buwis, at ang lahat ng paninda, pati mga produktong agrikultura, ay may lehitimong supply chain at sertipiko ng kalidad. Ang Ramon Service Hub ay isang huwaran ng negosyante sa aming lugar. Narinig mo ba? Huwaran! Ang anak ko ay huwaran! Sabi ko na nga ba, walang butas ang gawa ni Ramon! Bakit ganito? Pa, sigurado magkasabot sila. Tumahimik ka! Sigurado ka bang sinuri niyo lahat? May nakalimutan ba kayo? May mali talaga sa kanila! Sigurado! Umayos ka nga! Nasa batas ang ginagawa namin! Malinaw ang resulta. Ang lahat ng operasyon ng Ramon Service Hub ay legal at nasa alituntunin. Don Reyes, hinala namin na may masamang balak ka sa pag-report. Sinaya ang pondo ng gobyerno at ginulo ang legal na negosyo ng iba. Ayon sa batas, bibigyan ka namin ng malakas na babala. Sa susunod, haharap ka sa legal na parusa. Mga sir, hindi niyo po alam, hindi lang negosyo ang inaatupag ni Ramon. Tinutulungan din niya kaming ibenta ang ani sa bukid. Presyong makatarungan, walang kinikita sa amin. Gusto lang niya kaming umasenso. Oo nga. Kung hindi dahil kay Ramon, baka nabubulok na ang mga itlog namin. Si Don Reyes, nung siya kapitan, bababaan lang ng presyo at pagsasumantalaan kami. Si Ramon lang ang totoong nagmamalasikit sa amin. Ganun pala, Pinada. Dapat mo ikatuwa ang malinis mong pagnegosyo at patulong sa kapwa. Huwaran ka ng mga kabataan nag-uwi ng negosyo ngayon. Yurek ko ito sa mga pinuno ng bayan para tularan ka ng mga kabataan sa buong bayan. Sobra naman po. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Tingnan
Tingnan nyo, ito ang ating kapitan. Ayaw niyang umasenso ang iba. Ayaw niyang umasenso tayo mga taga-barangay. Walang ginagawa, kundi manira ng kapwa. Tama! Paano siya naging kapitan? Kahihiyan siya ng Barangay San Pedro. Halis! Don Reyes, halis! Tanina, tumahimik kayo! Tangga, gusto mo bang madamay tayong dalawa? Tara na! Hindi pa ba tayo nahihiya? Ayos, pinahiya rin sila. Tama, ang gulo ng barangay dahil sa kanila. Ngayon, nakaganti rin tayo. Salamat kay Ramon Cruz. Galing mo, Ramon Cruz! Tito, nakuha mo ba sa phone mo ang nangyari kanina? Tito, pakinggan mo ko. Ilabas mo ang phone mo at i-video ang mga mukha nila. Oo, simulan mo na ba yun? June, bakit mo ba ako pinapa-video nito? Ito, isa itong gintong ebidensya. Malalaman mo rin ang silbi nito. Sobra na! Sobra na! Ramon Cruz, walang hiya ka! Humanda ka! Di pa tayo tapos! Anong tinitingnan mo? Nakakahiya ka! Tingnan mo si Ramon Cruz. Sabi din na lumampas ng milyon ang benta niya. Ang dali niyang kumita ng daan-daang libo. Tanga ka talaga! Lagot, pa, malala to. Ngayon mo lang na-realize? Saan ka ba galing kanina? Bakit ako nagkaanak ng walang kwenta na tulad mo? Hindi pa, tingnan mo to. Sinong kumuha nito? Sinong gago may gawa nito? Pa, tingnan mo, nag-comment pa ang official account ng bayan. Sinabi nilang nakita nila ang mga dokumento ng Joint Audit Team. At sa kombinasyon ng video na to, itinuturing nila ang halimbawa ng negosyante si Ramon Cruz. At pupunta roon ang mga taga-TV para i-interview siya. Pag nasa TV yan, magiging katatawanan ako sa buong bayan. Paano pa ako magiging kapitan? Hindi! Di pwede! Pao, bilis. Gumawa ka ng paraan, pigilan mo sila. Huwag mong hayaang pumunta sila. Lago tayo! Lagot pa, di na natin mapipigilan. Tingnan mo ang latest comment, nasa bukanan na raw sila ng barangay. Hello po, kayo po ba si Director Nestor? Ako po si Maricel Solis ng Solis Property Management. Welcome po kayo. Walang anuman, Manager Solis. Galing lang po kami rito para i-feature ang mga mahuhusay na kabataan ng bayan natin. Ikaw si Ramon Cruz, tama ba? Ang batang matagumpay at guwapo nga talaga. Ito po ang Ramon Convenience Hub. Makikita natin na hindi lang puro pang araw-araw ang dito, kundi may iba't ibang lokal na produkto rin. Maganda. Kahit maliit, kumpleto ang gamit. Ramon Cruz, ang hub na ito, hindi lang natugunan ang pangangailangan ng mga taga na yon. Tinulungan din ang lokal na produkto. Magandang ideya ito. Genome Ramon, pwede po bang malaman ang inyong dahilan sa pag-uwi at pagnenegosyo? Ano po ang nagudyok sa inyong bumalik sa probinsya mula sa syudad? Hindi ko iniisip yon. Alam ko lang, dito ang pinangulan ko. Nakakadismaya na hindi may benta ng mga kababayan ko ang magagandang produkto nila. Habang buhay na pinaghirapan ni Papa, pero inaapi pa rin, sobrang naaawa ko. Bumalik ako para maiahon ang buhay ng mga kababayan ko at para tumayo ng matatal si Papa. Mga lokal na produkto ng aming barangay ang mga ito at ang ganda ng kalidad. Sana malaman ng mas marami ang magagandang produkto ng Barangay San Pedro para maibenta ito at maiahon sa kahirapan ang aming barangay. Ramon, ang galing mo! Ang galing ni Ramon bilang ama. Sulit na ang buhay mo. Hay, kung wala ang tulong ng mga kababayan, wala to. Ang galing! Responsabano at may puso? Ganyan dapat ang kabataan na yon! Nakakabilib ang bata. Gwapo at talagang napakagaling. Oo nga, may girlfriend ka na ba? Kasi bata pa ako, career muna. Di ko pa isipin yan ngayon. Mga kasama, may emergency sa kumpanya. Mauna na ako. Anong ginagawa mo? Dahil nandito tayong lahat, mayroon akong ipapakilala ng formal, si Miss Maricel Solis. Hindi lang siya ang pinakamahalagang kasosyo ko sa negosyo, kundi ang pinakamahalaga kailangan ko sa buhay. Ramon, ang galing mo! Ina ng anak ko, nakita mo ba? Malaki na si Ramon. Ikakasal na rin siya. Galing mo! May tinatago ka palang babae. Muntik na naming malagay sa maling akala. Sayang naman, pero magandang blessing sa inyo. Supervisor Solis, ang swerte mo. Anong kalokohan to?
Hindi to kalokohan. Seryoso ako, na yun man at sa hinaharap. Di ako nagbibiro, seryoso ako. Ngayon at habang buhay. Ramon, Manager Solis, huwag mag-alala. Siguradong maganda ang interview natin ngayon. Hindi na kayo halimbawa sa negosyo, kundi sa pag-ibig ng mga kabataan. Medyo Lim, napadalaw po kayo. Napanood kong video online at ang ulat ng Joint Audit Team at binigyang pansin ang kwento ni Kabayan Ramon, ang pagtulo sa probinsya at sa kapwa, ang siyang iniuusisan natin ngayon. Ito ang magandang ehemplo para sa pag-unlad ng probinsya at pag-uudyok sa kabataan na umuwi. Ano? Apat! Isang parangal at 10,000 cash bilang kabuya. Pa, nakita mo ba? May award at pera pa si Ramon at may napakagandang girlfriend pa. Hindi tayo titigil dito. Hindi pwede. Pao, wag na nating labanan sila. Pa, Anong sinasabi mo? hayaan na lang ba nating apihin tayo ni Ramon Cruz? Si Ramon Cruz na ang modelong negosyante sa bayan. Di mo ba nakita si Mayor Lim na pumunta rito? Lahat ng tao rito ay pabor sa kanya pag pinaglaban natin siya. At may mabawing butas, baka mawala ang posisyon ko bilang kapitan. Di mawala na, umalis ka na lang. Sa totoo lang, nakakainis din ang pagiging kapitan. Di ko matanggap to. Di natin kaya, Pao. Makinig ka sa tatay mo. Hayaan na natin. Akala ko kung sino, si Kapitan Reyes pala. Nagmumukmok dito. Bakit? Sumuko na agad. Mr. Benitez, paano po kayo naparito? Kung di ako pupunta, anong silbihin ninyo mga walang kwenta? Mr. Benitez, baka hindi maganda to. Ang laki ng gulo nito. Paano kung may makakita? Kapitan Reyes, critical na ang land acquisition project ng kumpanya. Dapat natin agad palayasin ang batang yon at patahimikin ang sigla ng Barangay San Pedro kapag napilitan silang ibenta ang lupa. Saka sila susunod at pipirma sa kontrat. Oo nga, pero ilang bilyon ang inilabas ng kumpanya rito. Pag di natin ito naayos, di ako makakalusot. At kayong tumulong sa akin noon, di rin kayo makakalusot. Huwag mag-alala, Mr. Benitez. Ayusin namin. Makikisa po kami. Ayos na, Mr. Benitez. Isang hamak na taga-bukid, di niya to masisira. Tara! Putik, anong nangyayari? Bakit ang daming traffic? Maayos pa kahapon? Sino may gawa nito? Puwisit, may mga kargada pa ako. Hey, mukhang tuluyan ng sira ang daan. Baka umabot ng ilang araw bago mag-clear to. Mga kuya, di pwedeng maantala ang kargada natin. Mag-iikot na tayo. Huwag na tayo magabala rito. Kakaiba. Anong oras na? Bakit walang sasakyan na tao? Ano yan? Ramon, masama to. May malaking problema. Barado ang daan papunta sa barangay natin. Kanya-kanya na lumihis ang mga driver. Ano? Anong nangyari? Parang end of the world na. Ang daan. Sinabog ba ito? Kuya, pwede po bang malaman kung ano nangyari rito? Iwan ko, nakatirik na kami rito simula umaga. Sabi nila may landslide daw. Pero hindi na makadaan dito ngayon. Kailangan ko nang bumitaw. Baka saktan ako ng boss ko. Landslide? Kalokohan. Malinaw na gawa ng tao to. Siguradong gawa to ng matandang bruhang si Don Reyes. Parang hindi. Tingnan mo malalaking bato at bakas ng pagsimhot. Kailangan to ng heavy equipment. Wala yan kay Don Reyes. Natural disaster ba talaga to? Ramon, tingnan mo to. May kaibigan akong geologist. Naglagay siya ng night vision scanner dito kagabi para mag-record ng geological activity. Pero may nakunan siyang iba. Grabe, Mon! Tama hinala mo! Gawa ng tao talaga! Mga walang hiya! Mga walang hiya! Malinaw ang ebidensya! Tatawag ako ng pulis ngayon para hulihin ang mag-amang yon! Teka, huwag mo na tumawag na pulis! Ramon! Halata na ang ebidensya! Binara nilang daan! Illegal yan! Isabay na natin silang hulihin! Tama si Jen! Di na natin matitiis! I report sa pulis!
Ipakita natin na di tayo madaling apihin! Kama muna, siguradong may rason si Ramon. Tingnan nyo, nakasulod lang sina Don Reyes sa taong to at palading sumusunod. Isa lang silang mga tao-tauhan. Oo nga! Wala sa tapang ni Don Reyes na magpadala ng ganitong mga makinarya at basura. Huhulihin lang ng pulis sina Don Reyes, pero malaya pa rin ang totoong mastermind. Gusto mo bang hulihin ang totoong malaking isda? Dapat nating gawin niyon ay magkunwari na walang nangyari. Sa dami ng ginawa nila, hindi lang para harangin ang daan. Siguradong lalabas din sila para i-pressure pa tayo. Magpresyo ka, isara ang bulok mong hub at lumayas kayong lahat sa Barangay San Pedro. Naintindihan mo? Oy Ramon, binigyan ka na ng pagkakataon ni Mr. Benitez. Huwag kang magyabang. Kunin mo ang pera at lumayas ka na. Pasensya na, hindi ko ibebenta ang hub na to. Bata, huwag mo siyatong magmatigas. Pwede kitang palayasin gamit ang pera at pwede rin kitang palayasin habang umiiyak. Hanggat nandito ka, di ka at pamilya mo makakapanatag. Antonio Cruz! Wala sa lugar ang anak mo, pati ba ikaw? Inaway niyo si Mr. Benitez. Di na pwedeng tumira ang pamilya niyo sa Barangay San Pedro. Pasensya na, di ako nagpapatalo. Bastos ka, huwag kang magyabang. Nagpakita si Mr. Benitez ng respeto sa'yo. Kung ayaw mong manigaw, edi manigas ka. Na yun palang sisirain ko itong sira-sirang service hub mo. Bukas puntahan namin kayo. Baka di na mapaglaban ng mga magulang mo to. Hayop ka! Subukan mo ma! Lalabanan kita! Tony, huwag pa dalos-dalos! Pamasar lang nila to! Halatang pananakot yan! Krimen yan! Ramon Cruz, ang yabang mo, di ba? Bakit na yun duwag ka? Alamin mo, kinalaban mo si Mr. Benitez. Walang araw ang masasaya ka. Tapos ka na. Ito lang ba ang mga galawan nyo? Sirain ng tindahan at bantaan ng pamilya. Mr. Benitez, ang CEO ng Benitez Realty. Ito lang ang mga pakulo mo. Kakaiba. Bakit ang sigurado ng batang to? O nagpapanggap lang siya? Para sa isang walang hiya tulad mo, sapat na ang mga ito. Rico, anong hinihintay mo? Sirain nyo to! Ako ang bahala sa lahat! Mga tropa, simulan na! Sirain nyo to! Mga tol, sirain nyo! Huwag gagalaw! Enforcement Bureau kami! May report na nanggugulo kayo at sinisira ang daan! Wag! Sir, nagkakamali kayo. Wala kaming masamang balak. Oh, tama. Misunderstanding lang. Kaming nag-uusap lang ng maliit na bagay. Wala kaming masamang balak. Ikaw nag-report? Nasaan ang ebidensya? Ito ang ebidensya. Ito ang night vision video ng pananabing gabi-gabi. Malinaw na naka-record ang lahat. Pati ang mga bantan nila pagpasok, kasama ang utos ni Mr. Benitez Jr. na sirain ang tindahan ko. Malinaw na naka-record dito. Malinaw ang ebidensya! May maraming kaso kayo! Dalhin lahat ng sangkot para sa investigasyon! Ano tinitingnan mo? Tada! Kuya Ramon, magandang balita! Napakalaking balita! Pa, bakit ang saya mo? Yung mathandang Don Reyes, nalaglag na. Tuluyan ng nalaglag. May official document na mula sa munisipyo dahil sa pagharang sa highway, paninira at panggugulo sa negosyo ng iba, tinalakay si Don Reyes at kinausap ng seryoso at may malaking multa pa. Di pa yun ang lahat. Dahil labag sa batas ang mga ginawa niya at malaking epekto sa publiko, pinag-usapan din na ito. At agad siyang tinanggal bilang kapitan ng Barangay San Pedro. Mabuti yan para sa barangay. May mas nakakatuwa pa! Nung inimbestigahan ng mga autoridad ang ari-arian ni Don Reyes, nakita nila na may mga yaman siyang hindi malinaw kung saan galing. Kaya may special task force na munisipyo para imbestigahan siya ng malalim. At yung Mr. Benitez Jr., lahat ng mga palihim niyang kalokohan ay nabisto na. Tulad ng sa pilitang paniningil at bentahan, lahat yon ay mabibigat na krimen. Totoo ba yan? Siyempre, totoo. Ngayon, sarado na yung kumpanya niya sa real estate. Balita ko sa kulungan na siya magpapalipas ng buong buhay niya.
Wala talagang makakatakas. May karma ang masama. Hindi lang karma yan, dahil yan sa'yo, Ramon. Kung di ka matalino't matapang, baka hanggang ngayon pinaglalaruan pa natin sila. Tama ka dyan! Mayor Lim, mga tito, ano meron? Boss Ramon, nagpunta kami para pasalamatan ka at humingi ng tawad. Nang suriin ang mga talaan ni Don Reyes, narita namin ang perang inagaw galing sa lupa nyo nung itinayo ang highway na ihatid na ang buong bayad. Pero ginamit ni Don Reyes ang isyong boundary para pantakpan ito at nakinabang. Ang isyong boundary ay gawa-gawa lang ni Don Reyes para makuha ang bayad. Ramon, Kuya Tony, pasensya na noon. Nangging bulag kami. Naniwala sa sabi-sabi at sinisiraan pa kayo. Mali kami. Mga kababayan, tapos na yon. Tama, iisang barangay tayo. Wala nang atraso. Mayor Lim, ano to? Nandito ang buong bayad sa lupa na kinurekta ni Don Reyes noon. Tinalkula namin, pati na ang pinakamataas na interes ng bangko nitong mga taon, at pinalabas na ang kabuuan sa card na ito. Sa ngalan ng bayan at ng Barangay San Pedro, lubos akong humihingi ng tawad sa inyong pamilya sa matagal na pagkakamali sa inyo. Pa, para sa atin to, hawakan nyo. Ramon, ikaw ang nakabawi nito. Hawakan mo. Pa, dapat nyo tong hawakan. Dignidad nyo to. Tony, tanggapin mo na. Tingnan mo, para sa pamilya at kay Ramon, ang dami mong pinagdaanan at tiniis. Karapatan mo to. Oo nga po, Tito. Ang taga nyo nung pinigilan to. Wah, di ako makasarili. Habang buhay akong naging tapat. Di ako kumuha ng perang hindi sa akin. Sinisiraan nila ako. Pinagbintangan ako. Boss Tony, may isa pa akong layunin o masasabi kong hiling. Sana ay pumayag kayo. Mayor Lim, wag po kayong ganyan. Ang dami yun ang ginawa para sa amin. Sabihin nyo lang kung may kailangan kayo. Alam mo, bumagsak na si Don Reyes. Wala nang leader ang Barangay San Pedro at nawala ang pag-asa ng lahat. Matagal kaming nag-usap at sa tingin namin, ikaw lang ang mapagkakatiwalaan. Pwede bang pasanin mo ang Barangay San Pedro gaya ng pagpapatakbo mo sa service hub na to at isama ang buong barangay para hanapin ang bagong landas para sa lahat? Tama! Ramon Cruz! Tiwala kami sa'yo! Matalino ka at tapat! Ramon Cruz! Panatag kami sa pagsunod sa'yo! Kayanin mo na kaming pasanin! Magandang tulungan ng mga kababayan. Pero hindi lang ito titulo. Nakasalalay dito ang kabuhayan at kinabukasan ng daan-daang tao sa barangay. May luka at tao ang Barangay San Pedro, ang kulang na lang ay isang leader na kayang pagsamahin ang mga yaman nito. Kung makakagawa ng kooperatiba, para sabay na planuhin ang produksyon at pagbebenta, hindi lang bababa ang gastos, mas lalakas din ang laban natin sa merkado. Pero nag-aalala ako. Huwag kang mag-alala. Kung gagawin mo yan, gagamitin ko ang yaman at koneksyon ng kumpanya para tulungan ka sa mga channel, kontrata, at ibibigay ko ang buong suporta ko sa'yo. Anak, alam ko mabigat ito, pero alam ko rin kaya mo yan. Huwag kang matakot. Gawin mo kung gusto mo. Kaya pa ng tatay mo. Susuportahan kita hanggang dulo. Tama, Ramon Cruz, naniniwala rin ako sa'yo. Sige na, gawin mo nang makamit mo ang tagumpay. Ako rin. Lagi lang akong nasa tabi mo. Sige, dahil may tiwala kayo sa akin, si Ramon Cruz, ako na ang mangguna. Mr. Benitez! Di ba sabi mo may koneksyon ka? Di ba sabi mo ikaw ang bahala? Nasaan na sila ngayon? Don Reyes, kasalanan mo to. Walang kwentang basura ka. Nabulag ako, nakipagsosyo sa'yo. Kalokohan! Ikaw ang lumapit sa tatay ko. Ngayon ako bang sinisisi mo? May gana ka pa magsalita! Wala ka rin kwenta kung di mo pinakialaman si Ramon Cruz. Mangyayari ba to? Bakit sa lahat ng anak, ikaw pa na walang utak ang naging anak ko?
Nagsisisi talaga ako. Sana di ko nalang pinahamak si Antonio Cruz para sa maliit na bayad na yon. Simulat sa pool, mali na. Di sana ako bumalik. Kung nasa syudad lang ako, kahit walang pera, mas maayos pa. Pagbagsak ni Don Reyes, nabigyan ng bagong buhay ang Barangay San Pedro. Lumago ang negosyo ng service hub. Pinamunuan ni Tatay at June ang mga taga rito para maayos itong pamahalaan. Puno ng pag-asa ang mukha ng bawat isa. Umangat din ang rural cooperative sa pamumuno ng matulunging si Ben Benitez, na namamahala sa produksyon at pagbebenta ng mga produktong agrikultural. Lalo pang yumayaman ang mga kababaryo. Sa huli, umalis din si Maricel Solis sa Solis Property at magkasama kaming nagtatag ng Ramoncel Logistics. Dahil sa mas madiskarteng modelo at mas dekalidad na serbisyo, mabilis na umangat ang kumpanya at ang taunang kita ay sumalpas na sa 10 milyon. Tingnan mo, ganito dapat ang itsura ng isang barangay. Hindi to ang dapat na itsura ng barangay. Kundi ginawa mo itong naging tama. Mayos na ang barangay, pero dapat na rin nating paghandaan ang pamilya natin. Kinukulit ako ni tatay kahapon. Sabi niya gusto na niyang magkaapo. Ikaw ha? Sino mapapaanak sa'yo?